No way! Siya ang pakakasalan ko? Hindi makapaniwala si Shara habang nakatingin sa larawang hawak niya. Umuwi pa siya ng Santa Barbara para lang sundin ang gusto ng kanyang lolo at lola kahit natalawa sa kagustuhan niya. Tapos, ganitong lalaki lang naman palang ipapakasal sa kanya? Sayang ang hindi ko pag-renew ng kontrata sa modeling agency kung sa kanya lang ako ikakasal. Dismayado niyang sabi sabay hagis ng larawan sa maliit na mesa sa harapan nila ng pinsang si Armelita. Shara, mabait naman si Caleb. Hindi naman pipili ng masamang ugali sina lolo at lola para sa'yo. Kilalanin mo muna siya. Pero ako na nagsasabi sa'yo, mabait siyang tao. Saad ni Armelita. His looks aren't a problem for me, Armelita. Plus points din ang attitude kung talagang mabait siya. Ang sakin lang, naliligo ba yan araw-araw? Bakit ang dungis? Marunong ba siya ng proper hygiene? Tingnan mo naman, ang lago ng buhok at balbas niya. Proud siyang nakangiti pero super dilaw ng ngipin. Napakayaman niya sa gold teeth, ha? Maarte niyang pinag-cruise ang kanyang mga hita. Tumaas ang laylayan ng tube dress niya at nahantad ang makinis at maputi niyang hita. Mabilis naman siyang sinaway ni Armelita na maihahaling tulad kay Maria Clara kung manamit. Umayos ka ng upo, Shara. Baka makita ka ni Lola pag gagalitan ka nun. Hindi pa ito nakontento at kumuha ng towel para takpan ng hita niya. Seriously, Armelita? Bikini model ako at hindi na bago sa akin na magpakita ng balat sa mga tao. Wala rin naman tao sa paligid maliban sa ating dalawa. Huwag kang OA. Hindi pwede rito ang ginagawa mo sa syudad, Shara. Kahit ngayon lang, sumunod ka muna sa konserbatibong paniniwala ng pamilya natin. Kaya nasasabihan kang black sheep eh. Ikaw lang ang may kakaibang kilos sa pamilya, Canosa. Choosing this path doesn't make me a bad person, Armelita. Masaya ako sa pagiging modelo at hindi ibig sabihin niyon ay gumagawa na ako ng immoralidad. Kahit madami ako naging nobyo, hindi ko naman sinusuko ang bataan ko sa kanila. This is a gift to my future husband. Pero kung ang Caleb na yan ang magiging asawa ko, never mind na lang. Ibibigay ko na lang sa ibang iniingatan kong puri. Shara naman, huwag mong sabihin yan. Kontra ni Armelita na parang namutla pa. Natawa na lang siya sa reaksyon ng konserbatibo niyang pinsan. Pero kung ipipilit pa rin ang kanyang kasal kay Caleb, posibleng gawin talaga niya ang kanyang sinabi. Huwag na lang natin pag-usapan ng tungkol dyan, Shara. Magpalit ka na ng damit at aalis na tayo. Makikipagkita ka pa kay Caleb at ako ang inatasan ni Lola para samahan ka. What? Ngayon na ako makikipagkita kay Goldteeth? Kararating ko lang, Armelita. Hindi pa pwedeng ipagpabukas na lang yan? Napagod ako sa biyahe at malamang pagod ka rin. Ikaw ang sumundo sa akin sa Maynila kasama ang driver dito sa hacienda. Hindi naman ako excited na makita si Caleb. Bukas na lang, please. Hindi pwede, Shara. Nakaschedule ngayon ang pagkikita ninyong dalawa. Magbihis ka na, hihintayin kita rito. Umikot ang mga mata ni Shara at wala siyang pagpipilian kundi maghanda. Ngunit hindi siya papayag na maikasal sa lalaking tulad ni Caleb. Sisiguraduhin niyang aatras ito sa gagawin niya. Pahiram ng damit, Armelita. Nakangiti niyang sabi na ipinagtaka ng pinsan niya. Sige, kumuha ka na lang sa aparador sa kwarto ko. May mapaglarong ngisi sa labi ni Shara nang pumasok sa silid ni Armelita. Kumuha siya ng pinakaluma sa mga damit nito. Isang mahabang pag ng kulay putik at matingkad na kahel na blusa. Pinaresan pa niya yon ng asul na blazer. Kaagad siyang bumalik sa silid niya para maghanda. Sinadya niyang ibuhaghag ang kanyang buhok at nilagyan ng spray net para hindi bumalik sa natural na bagsak. Naglagay pa siya ng makapal na eyeliner at kilay saka maingat na kinalayan ng marker ang gilid ng isa niyang ngipin sa unahan para magmukhang nabubulok yun. Pinapula niya ng todo ang magkabila niyang pisngi at labi na may kalat-kalat na lipstick. Nang makontento sa pangit niyang itsura, pumunta naman siya sa kusina at kinuha ang bote ng patis. Ngayon lang naman, Shara. Tiisin mo na kahit nakakasuka. Pagpapalakas loob niya sa kanyang sarili. Nagbuhos siya ng patis sa kanyang kamay saka ikinusko sa suot niyang damit. Yun ang ginawa niyang pabango para umatras kaagad si Caleb kapag nalanghap ang amoy niya. Matapos ang paghahanda, bumalik si Shara sa veranda kung saan naghihintay si Armelita. Napatakip ito sa ilong nang lumapit siya. Anong amoy yan, Shara? At bakit ganyan na suot at itsura mo? Hindi ba maganda? Komportable naman ako sa ganitong ayos eh. Ewan ko sa'yo kung anong trip mo. Halika na nga at baka kanina pa naghihintay si Caleb. Okay, let's go. Magkasunod silang sumakay sa pick-up na naghihintay sa kanila. Binaybay nila ang mahabang driveway patungo sa main gate na hanggang makalabas.
Nadaanan din nila ang malawak na hasyenda na pag-aari ng kanyang lolo. Isa sa itinuturing na pinakamayamang angkan ng pamilya nila sa Santa Barbara. Pero tanging siya lamang ang lumihis ng landas. Mas pinili niya ang pagiging modelo kaysa maging hasyenderang Maria Clara. At least sa pagiging modelo, pinaghirapan niya ang perang nakukuha niya at hindi siya nakadepende sa koneksyon ng kanyang pamilya. Ngayong taon lang siya hindi nag-renew ng kontrata dahil sa arranged marriage na gusto ng kanyang lolo at lola. Narito na tayo, Shara. Maya-maya ay sabi ni Armelita. Ang bilis naman, hindi ko masyadong na-enjoy ang tanawin. Mamaya ka na lang mamasyal. Magtatanghalian lang naman tayo kasama si Caleb. Okay, good idea. Pagkababa nila ng sasakyan, sinundan lang ni Shara si Armelita. Pumasok sila sa isang restaurant na may disenyong baging sa labas. Namangha pa siya sa magandang itsura niyon sa loob. Nagmukha silang nasa loob ng kagubatan dahil sa mga kahoy na mesa at upuan, dahon sa siling at dingding at mga ilaw na nagmistulang bulaklak. Ang ganda ng lugar na to, namamangha niyang sabi. Tama ka, isa sa dinadayo ang Paradise Restaurant dito sa Santa Barbara. Simula nang magbukas sila last month, hindi na sila nauubusan ng customer. Maliban sa nakaka-relax na interior design, masasarap din ang mga pagkain nila rito. Halika, naroon si Caleb. Teka lang, Armelita, magsi-CR muna ako. Sige, naroon ang banyo. Turo nito sa isang direksyon. Nagmamadaling umalis si Shara para pumunta sa banyo. Kaagad niyang sinuri ang kanyang itsura. Maayos pa naman ang disguise niya, pero dinagdagan niya ang nabuburang marker sa ngipin niya. Nang makontento, saka siya lumabas ng banyo. Habang pabalik sa mesa kung nasaan si Caleb at Armelita, nabangga siya ng isang matangkad na lalaki. Natumba siya pero maagap siya nitong sinalo. Nahawakan ng lalaki ang kamay niya at nakapulupot naman ang isa nitong braso sa likuran niya. I'm sorry, miss. Nagmamadali lang ako. Pasensya na. Okay ka lang ba? Kumanhin nito bago siya marahang pinakawalan. Okay lang ako. Tugon niya na bahagyang natulala sa lalaki. Sanay na siyang makakita ng mga gwapo at machong lalaki dahil sa trabaho niya. Pero kakaiba ang dating ng lalaking kaharap niya ngayon. Hindi niya malaman kung anong meron dito at parang napako ang tingin niya rito. May kakaiba rin sa kanyang puso dahil sa labis na tibok nito ngayon. Am I attracted to this stranger? Tanong niya sa isip. Shara, bakit ang tagal mo naman? Napatingin si Shara kay Armelita habang papalapit ito sa kanila ng lalaki. Pasensya na ulit, miss. Sabi ng lalaki saka nagmamadaling umalis. Sinundan ito ng tingin ni Shara at napako naman ang mga mata niya sa malapad nitong likuran. Simpleng white shirt at maong na pants ang suot ng lalaki, pero kay lakas ng dating para sa kanya. Parang hinihila nito ang atensyon niya hanggang mawala ito sa paningin niya. Kilala mo bang lalaking yun, Armelita? Tanong niya sa babae. Itatanong ko nga sana sa'yo kung sino yung kausap mo. Hindi ko kilala pero ang lakas ng appeal niya. Nakangiti niyang sabi na para bang nahulog na agad siya sa lalaki. Shara, ipapaalala ko lang sa'yo ha. Hindi ko pwedeng makipaglapit sa ibang lalaki lalo na ngayong kumakalat sa Santa Barbara ang pag-iisang dibdib ninyo ni Caleb. Madaming mga matang nagbabantay sa mga kilos mo. Ano na lang ang sasabihin nila sa pamilya natin? Hindi pa ako pumapayag sa kasal na to, Armelita. As if naman natatakot ako sa sasabihin ng ibang tao. Pumunta lang naman ako rito para ipakita kina lolo at lola na hindi ko kailangan ng arranged marriage at para magbakasyon na rin. Kung magpupumilit sila, tatakas ako. Nakangisi niyang sabi. Umiling lang si Armelita at mukhang hindi ito naniniwala sa sinabi niya. Kung ano-anong iniisip mo, kapag nakarating to kina lolo at lola, pagagalitan ka talaga ng mga yun, baka itakwil ka pa nila. Puntahan na lang natin si Caleb, kanina pa yung naghihintay sa'yo. Lumapit sila sa isang mesa at doon nakita ni Shara ang lalaking pakakasalan niya. Mas mukha itong madungi sa personal kaysa sa larawan. Napansin niyang tila may bahid ng lupa sa balat nito, lalo na sa ibabaw ng siko at bandang leeg. Puting-puti ang polo nito kaya halata ang libag sa kwelyo nito. Madumi rin ang kuko ng lalaki at nanlalagkit ang makintab na buhok na para bang pinahiran ng cooking oil. Caleb, ito pala ang pinsan kong si Shara. Shara, ito naman si Caleb. Pakilala ni Armelita sa kanilang dalawa. Mas lumapit si Shara para malanghap ni Caleb ang amoy ng patis. Napansin niya ang pag-asim ng mukha nito at napangiti naman siya. Kinagagala kitang makilala, Caleb. Mahinhin niyang sabi sa ngumiti para ipakita ang peking bulok sa ngipin niya. Mabilis itong tumingin doon at napipilitang ngumiti. Munti ka na siyang mapangiwi nang makita ang naninilaw nitong ngipin
at tila may nakasingit pang kung anong tingi roon. Pareho na silang dugyot ang itsura, nagmukha tuloy silang bagay. Ginagagalak din kitang makilala, Shara. Napaatras si Shara at umiwas ng malanghap ang hininga ni Caleb. Pinilit naman niyang huwag maduwal sa bad breath nito. Oh my God! Hindi ko kayang pakasalan ng non-hygienic na katulad niya. Halos maiyak niyang sabi sa isip. Kumain na tayo para makapag-usap kayong dalawa. Paanyaya ni Armelita. Sige. Kunwaring nahihiya niyang tugon. Mainhin din siyang umupo at sinadyang magpa-cute kay Caleb kahit hindi cute ang itsura niya ngayon. Tuwang-tuwa naman siya sa isip nang halos hindi ito tumingin sa kanya at nakatuon lamang ang mga mata kay Armelita. Pagdating ng pagkain, sinadya pa niyang kumain ng walang table manners. Pinuno niya ng pagkain ng kanyang plato at sunod-sunod na sumubo hanggang sa mapuno ang bibig niya. Shara, ano bang ginagawa mo? Hindi ka naman ganyan Nagtatakang tanong na Armelita. Kumakain lang ako, Armelita. Ang sarap kasi ng mga pagkain dito. Tugon niya na bahagya pang tumalsik ang pagkain mula sa bibig niya. Alam ni Armelita kung gaano siya ka-stricto pagdating sa diet at pag-aalaga sa kanyang katawan. Pero kinalimutan muna niya yun ngayon. Kailangang ma-turn off si Caleb para hindi na siya mahirapang tumakas sa kasal nila. Dahan-dahan lang, hindi ka naman mauubusan Nakangiti siyang tumango pero pasimple siyang sumulyap kay Caleb. Napansin niya ang disgusto nito sa estilo ng pagkain niya, kaya muli nitong itinuon ang tingin kay Armelita. Mukhang epektibo naman ang ginagawa niya, pero napilitan siyang ubusin ang pagkain sa plato niya. Sumama ang kanyang tiyan at nagmamadali siyang nagpaalam sa dalawa para magbanyo. Armelita, magbabanyo lang ako. Mauna na kayo ni Caleb at huwag niyo na akong hintayin. May pupuntahan pa ako mamaya. Bye! Tumakbo papunta sa banyo si Shara at agad na ginawa ang kailangan niyang gawin para gumaan ang pakiramdam niya. Lahat gagawin ko para mawala sa arranged marriage na to, kahit sumama ang tiyan ko at mag-amoy maasim at dugyot. Sabi niya sa sarili pagkatapos. Habang nasa banyo, inalis na rin ni Shara ang kanyang disguise at natira ang pang-ilalim niyang skin tone sleeveless sando at maong shorts. Nag-retouch na rin siya at sinuklay ang naninigas niyang buhok saka ipinulupot at itinali pa itaas. Nag-spray din siya ng pabango at sinigurado niyang mawawala ang amoy ng pati sa katawan niya. Natagalan siya sa pag-aayos pero nakontento naman siya nang matapos. Alright, kahit pagod ako, may energy pa rin akong gumala sa magagandang lugar ng Santa Barbara. Itinapon ni Shara sa basurahan ang mga lumang damit ni Armelita bago lumabas ng banyo. Para siyang rumarampas sa runway kung maglakad at hindi napigilang tumingin ng mga tao sa direksyon niya. Sanay na siya sa atensyon kaya baliwala na yun sa kanya. Pagdating sa labas, naghintay siya ng sasakyan at isang tricycle ang tumigil sa harapan niya. Bahagya siyang nagulat nang makita ang driver. Siya rin yung lalaking nakabungguan ko kanina. Saad niya habang pinagmamasdan ang driver na nakakuha sa atensyon niya. Mukha itong bagong ligo at mapapansin na maalaga ito sa katawan dahil sa makinis at maputi nitong balat. Bumagay sa matipuno nitong katawan ng fitted gray shirt at cargo shorts na pinaresan ng puting sneakers. Maitim at bahagyang magulo ang buhok nito na tila sinadyang hindi ayusin. Matigas ang hubog ng panga nito at may bahagyang pagka-bad boy dahil sa piercing sa tenga. Ngunit nananatiling maamo ang features ng mukha nito. May mga tricycle driver talaga sa probinsya na may malakas ang appeal, pero nangingibabaw ang lalaki para sa kanya. Mas mukha pang mabangong tricycle driver na to kaysa sa Caleb na yon. Bulong niya saka lumapit sa lalaki para makuha ang atensyon nito. Tumingin ito sa kanya at bahagyang umiti. Nakita niya ang pantay-pantay at mapuputi nitong ngipin. Malakas talaga ang hatak sa kanya ng mga lalaking malinis sa katawan. May kailangan ka ba, miss? Tanong nito sa maginoong boses. Ngumiti siya ng normal kahit mabilis ang tahip ng dibdib niya. Kakaiba talaga ang lalaking ito dahil nagagawa nitong pabilisin ang tibok ng puso niya kanina pa. Naghahanap ako ng sasakyan at sakto naman na tumigil ka. Pwede mo ba akong ihatid sa magandang beach malapit dito? Or kahit yung medyo malayo basta hindi masyadong crowded? Pero bago yun, dalhin mo muna ako sa butik. Kailangan ko kasing bumili ng mga damit ko. Sige miss, sakay na. Pumasok sa loob ng tricycle si Shara. Napangiti siya habang nasa biyahe dahil sa presko at malamig na hangin ang nalalanghap niya. It's been a while since I felt this. Nakangiti niyang sabi. Bago ka ba rito, miss? Malakas na sabi ng driver upang magkarinigan sila habang nasa biyahe. No, dito ako pinanganak, pero nasa syudad ang trabaho ko. Kababalik ko lang ngayong araw sa Santa Barbara. Malakas din sagot niya.
Kaya pala parang tuwang-tuwa ka sa hangin ng probinsya. Yeah, na-miss ko kasi to. Maikli niyang tugon. Ilang taon ka na bang hindi umuwi rito? Almost 11 years na. 15 years old lang kasi ako nung umalis kami na Santa Barbara at manirahan sa Maynila. Medyo matagal na rin pala. Mabuti na isipan mong umuwi. Madaming magagandang lugar dito at isa rin ang Santa Barbara sa tourist spot dito sa probinsya. Muling sabi ng driver. Ngumiti si Shara at hindi nakaramdam ng pagkailang sa lalaki, kaya naaliw na rin siyang makipag-usap dito. At saka magaan itong kausap at hindi niya nararamdaman na may bahid ng pananamantala ang boses nito. Walang hidden agenda roon at tila normal lamang silang magkakilala. Plano ko talagang libutin ng magagandang lugar dito habang nagbabakasyon ako. Susulitin ko ang bawat oras ng pananatili ko rito. Hanggang kailan ka ba rito, miss? Bahagyang natigilan si Shara. Wala siyang ideya kung hanggang kailan siya sa Santa Barbara. Kung matutuloy ang kasal niya kay Caleb, baka manatili siya sa probinsya, lalo pat taga rito rin ng lalaki. Kung hindi naman, magre-renew siya ng kontrata at babalik sa pagiging modelo. Depende sa takbo ng tadhana ko. Makahulugan niyang tugon. Sulitin mo na habang narito ka pa, miss. You're right, and I'll do that. Ilang sandali pa'y tumigil na ang tricycle sa gilid ng kalsada. Miss, dito ka na lang bumili ng mga damit mo. Malayo pa ang butik rito. At mas mapapalayo tayo sa beach na gusto mong puntahan. Magaganda naman ang tinda sa palengke at mas makakamura ka pa. Hindi naman mapili at maarte si Shara. Kahit mumurahing damit, nagmumukhang mamahalin kapag siya ang nagsuot. Alright, thank you. Hintayin mo ako rito, sandali lang ako. Bili niya saka pumasok ng palengke. Kaagad siyang sinalubong ng ingay at iba't ibang amoy pagpasok niya. Huminto siya sa isang pwesto ng mga damit na may mga nakasampay na summer dress. Dinampot niya ang puting damit na simple pero presko ang tela at isang pulang mini dress. Magkano po ito? Tanong niya sa tindera. 300 ang isa, iha. Binayaran ni Shara ang damit saka inilagay ng tindera sa plastic bag. Naglibot pa siya at tumigil sa tindahan ng mga swimsuit. Kinuha niya ang 2 pares na pula at itim na bikini na sakto sa sukat niya. Bibilhin ko ito, manang. Magkano po? Sabi niya sa tindera. 500 na lang yan, anak. Sagot ng matanda. Binayaran niya ulit ang 2 swimsuit, pero may biglang dumampi sa kanyang pang-upo. Binaliwala niya yon dahil medyo siksika naman sa palengke at baka nagkataon lang. Kinuha niya ang supot na pinaglalagyan ng bikini, pero naramdaman niyang may humaplos sa hita niya sabay pisil sa kanyang pang-upo. Naningkit ang mga mata niyang lumingon sa likuran. Isang lalaking nakasando at may makapal na kadenang kwintas sa leeg ang nakatayo roon kasama ang 3 pang lalaki na pawang mga nakangisi sa kanya. Ang tinis naman. Sabi nito sabay haplos sa ibabang labi na para bang takam na takam sa kanya. Ikaw bang humaplos sa hita ko at tumisil sa puwet ko, ha? Matapang niyang tanong. Nagtawanan ang mga kasama nito. Uy, matapang. Gusto ko yan. Ako nga humaplos sa makinis mong hita at pumisil sa matambok mong puwet, miss. May problema ba? Mas lumapit ang lalaki sa kanya at akmang hahaplusin na naman ang hita niya. Lumayo ka sa akin! Bastos! Hinampas niya ito ng hawak niyang plastik, pero mahigpit siyang hinawakan sa braso ng lalaki. Ang arte mo, miss. Akala mo kung sino ka. Sumama ka sa amin para makapagpakilala kami sa maayos na paraan. Makahulugan nitong sabi habang nakangisi. Mas humigpit ang hawak nito sa braso niya saka siya hinila. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya sa takot. Bitiwan mo ko! Tulungan niyo ako sa mga manyak na to! May mga napatingin sa kanila pero walang nagtangkang lumapit. Umiiwas pa ang mga tao sa dadaanan ng mga lalaki na tila ba takot din ng mga ito. Walang tutulong sa'yo rito, miss. Kami ang siga sa lugar na to. At batas ang salita namin dito. Sabi ng lalaki. Nagpatuloy ito sa paghila sa kanya, ngunit biglang sumulpot ang isang kamay mula sa mga nakahangor na damit at pinigilan ang braso ng lalaki. Nasasaktan ng babae, pare. Bitiwan mo na. Isang malamig na boses ang narinig ni Shara kasunod ng paglabas ng tricycle driver kanina. Seryoso nitong tiningnan ang grupo ng mga lalaki habang hawak ang isang tuhog ng banana cue sa kabilang kamay. Huwag ka makialam dito, pare. Away ng magkasintahan to. Namilog ang mga mata ni Shara at kaagad nandiri sa sinabi ng lalaki. Bumalik din ang tapang niya dahil sa presensya ng tricycle driver. What? In your dreams? Ayoko sa mga lalaking walang alam sa personal hygiene. Sa itsura mo pa lang mukhang magkagalit na kayo ng tubig. Naliligo ka ba, ha? Aba, bastos ang bibig na babaeng to, ah.
Napangiwi si Shara nang mas higpitan ng lalaki ang hawak sa braso niya. Bitiwan mo na siya, pare. Kung ayoko, may magagawa ka ba? Mapanghamon na tanong ng lalaki. Inubos ng tricycle driver ang natitirang saging sa stick, saka yun itinusok sa braso ng lalaki. Nabitiwan siya ng manyak at mabilis naman siyang hinila ng driver. Dumaan sila sa gitna ng damitan para takasan ang grupo hanggang makabalik sila sa tricycle. Pinasakay agad siya nito at pinatakbo yun hanggang tuluyan nilang matakasan ng mga lalaki. Okay ka lang ba, miss? Tanong ng driver sa mas mahinahon na boses habang nasa biyahe sila. Mabilisan lamang siya nitong sinilip sa loob ng tricycle at ibinalik agad ang tingin sa kalsada. Tumango si Shara kahit hindi sigurado. Nanginginig pa rin ang katawan niya sa takot, pero bahagya na siyang napanatag ngayong malayo na sila sa palengke. Pasensya na kung sa palengke kita dinala para bumili ng mga damit mo. Munti ka na tuloy mapahamak. Wala kang kasalanan. Sadyang manyak lang talaga ang mga lalaking yun. Bakit kasi may mga ganun tao rito sa Santa Barbara? Pampasira lang sila sa imahe ng mga taga rito. Dayaw mga lalaking yun na nag-ahari-harian sa palengke. Hayaan na't isusumbong ko sila sa mga otoridad para mapalayas na sila rito. Siya nga pala, pupunta ka pa ba sa beach o uuwi ka na lang? Sa beach na lang tayo. Mas kakalma ako ron kaysa sa bahay namin. Sige. Naging tahimik si Shara habang nasa biyahe, pero muli siyang sumigla nang makarating sa beach. Parang napawi agad ang takot sa sistema niya nang marinig ang mahinang hampas ng alon sa dalampasigan. Magkano babayaran ko, Mr. Driver? Tanong niya sa driver habang nakatingin sa dagat. Wag na, libre ko na lang sa'yo ang paghatid dito. No, I insist. Hanap buhay mo to. Kaya natural lang na magbayad ako. Heto ni magdaan. Keep the change. Iniabot niya dito ang buong 500, pero sa halip na kunin ang pera, hinawakan nito ang kamay niya at nakipag-shake hands. Ako nga pala si Caleb Galvez, 28 years old. Tubong Santa Barbara ang angkan ko. Pero lumaki rin ako sa Maynila at kamakailan lamang ay nagpa siyang manirahan dito. Anong pangalan mo, miss? Napanguso si Shara nang maalala ang Caleb na una niyang nakilala kanina. Pero ngumiti agad siya dahil ibang Caleb naman ang kaharap niya ngayon. I'm Shara Madrigal. Nice to meet you, Caleb. And thank you sa ginawa mong pagligtas sa akin kanina sa palengke. Anyway, pwede ba kitang tawagin na Fresh Caleb? Tumawa naman ito sa kamarahang tumango. Oo naman, basta ikaw lang ang tatawag sa akin yan. Oo, ako lang talaga. Sige na, tanggapin mo na tong bayad ko. Pagpupumilit niya. Wag na, Shara. Sa susunod ka na lang magbayad. Hindi naman ganoon kalaki tong Santa Barbara at siguradong magkikita pa tayo. Saan nito saka pinakawalan ng kamay niya? Okay, sa susunod na lang doble na. Salamat ulit, Caleb. Wala nga naman. Kung kailangan mo ng driver at service na maglilibot sa'yo rito sa Santa Barbara, tawagan mo lang ako. Free ako anytime. Parang may bombilyong lumiwanag sa ulo ni Shara. Nagkaroon siya ng ideya sa suggestion ni Caleb. That sounds great. Can I get your number then? Oo naman. Nagpalitan sila ng cellphone number bago umalis si Caleb. Nag-check-in naman siya ng isang gabi sa Paradise Beach Resort at sinulit ang paliligo sa dagat. Kinabukasan tanghali na umuwi si Shara sa Hacienda Canosa. Kaagad siyang sinalubong ni Armelita nang makita siya. Shara, bakit ngayon ka lang? Hindi ka rin sumasagot sa mga tawag ko kagabi. Busy lang ako, Armelita. Bakit parang takot na takot ka? Ito na ako, nakauwi na. Huwag ka na mag-alala. Hindi naman yun ang dahilan eh. Kahapon ka pa hinihintay ni na lolo at lola. Hindi ka pa nila nakikita simula nang umuwi ka. Nasaan ba sila? Nasa gazebo, nagpapahangin. Sige, pupuntahan ko sila. Magpalit ka muna ng damit bago humarap kina lolo at lola. Saan nito sabay tingin sa mini dress niyang umabot sa hating hita niya. Mamaya na lang ako magpapalit. Pupuntahan ko muna sina lolo at lola at baka mas magalit sila sa akin. Nagtungo si Shara sa likuran ng ancestral house kung nasaan ang gazebo kasunod si Armelita. Nakita niya roon ang lolo at lola niya na magkatabing nakaupo at marahang nag-uusap habang pinagmamasdan ng hasyenda. Lolo, lola, hinahanap niyo raw po ako? Pagkuha niya sa atensyon ng dalawang matanda. Pawang naging seryosong itsura ng mga ito nang makita siya. Sinuri pa ng lola niya ang buo niyang katawan saka umangat ang manipis nitong kilay. Gawain ba ng matinong babae ang magpalipas ng gabi sa labas, Shara? Tanong ng lola niyang si Doña Carolina. Nag-beach lang po ako, lola, at nasisigurado ko po sa inyo na matino pa rin ako babae kahit hindi ako umuwi kagabi. Ang matinong babae ay tulad ng pinsan mong si Armelita. Hindi nagpapaabot ng dilim sa labas. Mapino ang kilos niya at pananalita. At higit sa lahat maayos ang pananamit.
Sa pananamit pa lang, magkaiba na kayong dalawa. Good girl po kasi si Armelita, Lola. Ako po, pasaway at tinuturing na black sheep ng pamilya. Sadyang magkaiba po kami, kasi magkaiba ang turing niyo sa aming dalawa. Nagulat nga po ako dahil hindi si Armelita ang pinili niyo para sa arranged marriage na to. Sana wala kayong sakit ng ulo ngayon. Shara, hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo. Ikaw ang pinili namin para pakasalan ng apo ng kaibigan ko nang tumino ka naman. Dapat nasa bahay ka lang at hindi kung saan pumupunta. Saway na sabi naman ng lolo niya. Lolo, hindi naman po masamang kumita ng pera sa sarili kong pagsisikap. Ayaw niyo yun? Hindi na ako humihingi sa mga magulang ko. May sarili akong pera na galing sa paghihirap ko. Hindi pinahihintulutan sa pamilya natin na magtrabaho ang mga babae, Shara. Dapat nasa bahay ka lang para pagsilbihan ng pamilya mo. Kung alam ko lang na kukonsentihin ka ng mga magulang mo, hindi ko sana sila hinayaang umalis ng hasyenda. Hindi papatalong sabi ni Don Joaquin. Bumuntong hininga si Shara bilang pagsuko sa paksa nila. Mas lalo silang hindi magkakaintindihan kung patuloy siyang mangangatwiran. Kilala niya ang dalawang matanda. Walang makakatalo sa prinsipyo at paniniwala ng mga ito. Ngunit desidido siyang tumakas sa kasal, pero susulitin muna niya ang bakasyon sa Santa Barbara. Siguradong hindi na siya muling makakatungtong sa lugar na ito kapag tumakas siya. Okay, sorry po. Mali na po ako. So bakit niyo po ba ako hinahanap bukod sa hindi ko pag-uwi kagabi? Nakausap ko si Latorio, ang kaibigan ko at lolo ni Caleb. Pinag-usapan na namin ang petsa ng kasal ninyo ng apo niya. Nagulat si Shara dahil akala niya ay na-turn off na si Caleb sa una nilang pagkikita. Hindi pala sapat ang disguise na ginawa niya para magkusa itong umatras. Kailan po, Lolo? Tanong niya na kunwari interesado. Pero gusto lamang niyang malaman kung hanggang kailan lamang siya sa Santa Barbara para masulit ang mga araw na pananatili niya roon. 3 linggo mula ngayon. Okay po. Kung wala na kayong sasabihin, papasok na po ako sa silid ko. Paalam niya sa dalawang matanda. Nagtungo siya sa kanyang silid kasama si Armelita na hindi umaalis sa tabi niya. Pabagsak siyang humiga sa kama habang naupo naman ito sa tabi niya. Anong plano mong gawin ngayon, Shara? Alam ko napipilitan ka lang sa arranged marriage na to. Pero hindi mo rin matatakasan ang kasal. Desidido na sina lolo at lola na ipakasal ka kay Caleb. Ngumiti si Shara kay Armelita. Halata naman ang pagtataka sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Pero desidido rin akong tumakas, Armelita. Susulitin ko lang ang bakasyon ko sa Santa Barbara at aalis na rin ako. Hindi ko na mababago ang tingin na lolo at lola sa akin bilang black sheep ng pamilya. Pero hindi ko talaga pakakasalan ng Caleb na non-hygienic na yon. Over my dead body. Kung hindi niya kayang alagaan ng sarili niya, paano niya maaalagaan ng pamilya namin? Kinikilabutan talaga ako kapag iniisip na magkakasama kami sa iisang bahay. Hindi man lang pumili ng maayos na lalaki sina lolo at lola. Hindi talaga nila ako mahal. Naintindihan kita, Shara. Kung saan ka masaya, susuportahan kita. May simpati ang sabi ni Armelita, pero nahimigan niya ang kasiyahan sa boses nito. Salamat, Armelita. Ikaw lang talaga ang kakampi ko rito. Magpahinga ka na, babalik na rin ako sa silid ko. Alright, aalis din ako mamaya. Aakit ako sa Mount Hermia. Maganda raw ang tanawin dun. Ikaw ang bahala, hindi ka rin naman magpapapigil eh. Mag-iingat ka na lang, dahil hindi ka naman sanay umakyat ng bundok. Yeah, thank you. Sandaling nagpahinga sa bahay si Shara bago siya muling umalis. Nagpahatid na lamang siya sa driver ng hasyenda sa paanan ng Mount Hermia. Sa wakas narito na ako. Excited na ako makita ang magandang tanawin sa tuktok ng Mount Hermia. Sabi niya pagkababa ng sasakyan. Dumiretso agad si Shara sa registration booth para magpalista. Ilang saglit pa, nag-umpisa na ang pag-akyat nila sa bundok kasama ang lalaking tour guide at ilang hikers. Sa kalagitnaan ng paglalakad, naramdaman agad ni Shara ang pagod. Sumasakit na ang mga binti niya, pero nagpatuloy pa rin siya. Paminsan-minsan ay nagpapahinga naman sila hanggang tuluyan na nilang marating ang tuktok ng bundok. Oh my God, it's so beautiful! Napaawang na lamang ang mga labi niya habang pinagmamasdan ang magandang tanawin. Natatanaw niya mula sa kanyang kinatatayuan ang malawak na hasyenda ng lolo niya. Sa kabila ay isa pang malawak na lupain na hindi niya alam kung sinong may-ari. Nakita niya rin ang Paradise Beach Resort na pinuntahan niya na tila kay lapit lang sa kanya. Asul na asul ang dagat at may ilang jet ski na nagkakarera sa tubig. Mga ma'am, sir, meron pong bati sa direksyong yun. Yung mga gusto pong pumunta, sumunod sa akin. Yung mga ayaw naman po, pwedeng manatili rito hanggang bumalik kami. Anunsyo ng tour guide. Hindi yun pinalampas ni Shara.
Sumunod siya sa tour guide at ganoon na lamang ang tuwa niya nang makita ang batis. Bagaman natatakpan ng ilang punong kahoy, may tumatagos pa ring liwanag mula sa sikat ng araw. Dahil doon, nagmistulang kristal ang ibabaw ng tubig. "This is amazing!" Bulalas niya saka lumayo ng bahagya sa mga kasama niya. Umupo siya sa malapad na bato sa likod ng isa pang malaking bato. Hinubad niya ang hiking shoes niya saka inilublob sa tubig ang mga paa. Kakaibang ginhawa ang gumapang sa kanyang balat nang maramdaman ang malamig na tubig. Sumandal siya sa bato saka sandaling pumikit. "Hindi ko alam na may ganitong lugar sa Santa Barbara. Napakagaling nang nakadiskubre sa lugar na to," sabi niya sa sarili. Hindi na malaya ni Shara na nakatulog siya sa sobrang pagod. Paggising niya, madilim na sa paligid at wala na ang mga kasama niya. Unti-unti siyang tinubuan ng takot nang sumimoy ang malamig na hangin at may kung anong kumalisko sa paligid. "Shara, relax. Huwag ka matakot." Kahit anong pagpapakalma niya sa sarili, nanginginig pa rin ang kamay niya. Kinapa niya sa tabi ang kanyang hiking shoes at isinuot yun. Kinuha rin niya ang cellphone sa bulsa, pero napatakip siya ng tenga nang may kung anong bumagsak hindi kalayuan sa pwesto niya. "Tulong! May tao ba riyan? Please tulungan niyo ako!" Sigaw niya nang hindi na makayanan ng takot. Halos kapusin ng paghinga si Shara sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Mariin siyang pumikit habang takip ang magkabilang tenga. "Tulong! Tulungan niyo ako!" Sumigaw siya ng sumigaw hanggang sumakit ang lalamunan niya. Kahit kakaunting boses na lamang ang lumalabas sa kanya, patuloy pa rin siyang humihingi ng tulong. Alam niyang imposibleng may tao pa sa bundok na yon, pero umaasa siyang kahit papaano may sumaklolo sa kanya. Sa kabila ng takot, naglakas loob siyang buksan ng cellphone niya. Kaagad niyang pinindot ang number ni Fresh Caleb dahil ito lang ang naiisip niyang makakatulong sa kanya. "Hello, Shara. Napatawag ka. Plano mo pa bang mamasyal ng 10 oras ng gabi?" Tanong nito sa baritonong boses. Caleb, tulungan mo ako." "Bakit? Nasaan ka, Shara? Bakit ka umiiyak? Anong nangyari sa'yo?" Humugot ng malalim na paghinga si Shara bago nagsalita. "Naiwan ako sa Mount Hermia. Natatakot ako, Caleb." "Huwag ka matakot. Pupuntahan kita ngayon din. Huwag mong papatayin ng tawag, okay? Maglalagay ako ng headset habang nagmamaneho para makausap mo pa rin ako." Tumango lang si Shara kahit hindi nakikita ni Caleb. Pabaluktot siyang umupo sa likod ng bato saka niyakap ang kanyang mga tuhod habang nasa tenga niya ang cellphone. Narinig naman niya ang pagharurot ng isang sasakyan sa kabilang linya. "Shara, sagutin mo lang ang mga itatanong ko para mawala ang takot sa isip mo, okay?" Maya-maya'y sabi ni Caleb. Sige." Humihikbi niyang tugon. "Anong klase ng date ang pinapangarap mo?" Napaisip bigla si Shara. Sa lahat ng itatanong ni Caleb, ito ang hindi niya inaasahan. "Kahit ano, basta kasama ang lalaking gusto ko." "Mas gusto mo ba yung simple o magarbong date?" "Simpleng date lang." "Anong klase ng pagkain ang gusto mo kapag nagde-date?" "Fruits and veggies dahil strict ako sa diet. Pero ngayon pwede na rin ng seafoods. Babawi na lang ako ng exercise kapag bumalik ako sa trabaho." "Mas gusto mo ba sa beach o restaurant?" "Sa beach." Bahagya nang nakakalimutan ni Shara ang takot, pero biglang may narinig na naman siyang malakas na pagbagsak sa tubig. "Caleb!" Sigaw niya at muling napaiyak na lang. "Shara, ano nangyayari?" May malakas na bumagsak sa batis." "Huwag ka matakot. Bunga lang yun ng nyog." Sigurado ka ba?" "Oo, sigurado ako. Lumalaglag yun kapag mahangin. Maraming punong nyog sa gilid ng batis. Hindi mo ba napansin kanina?" Hindi." "Huwag ka na matakot ha. Aakyat na ako dyan at pupuntahan na kita." Narinig ni Shara ang pagpatay ng makina ng sasakyan. Maya-maya ay may mabibigat na paghinga siyang narinig sa kabilang linya. "Caleb, ayos ka lang ba?" "Huwag mo akong alalahanin, Shara. Ayos lang ako." "Bakit mabigat ang paghinga mo?" "Tumatakbo ako paakyat ng bundok para mabilis kitang mapuntahan. Don't worry, ayos lang ako." Muling napaluha si Shara, pero hindi sa takot, kundi dahil na-touch siya sa ginawa ni Caleb. "Maraming salamat, Caleb. Hindi ko alam kung anong nagawa ko para gawin mo to sa akin. Naistorbo kita ng hating gabi, tapos ngayon tumatakbo ka paakyat ng bundok kahit madilim para lang puntahan ako." "Hindi ko rin alam kung bakit ko to ginagawa, Shara. Basta ang alam ko, ayoko marinig ang iyak mo. Please, tumahan ka na. Mas napapagod ako sa pagtakbo kapag naririnig ang paghikbi mo." Ngumiti si Shara at pilit pinigilan ang pag-iyak niya. Wala rin siyang ideya kung bakit mas nagtiwala siya sa lalaking kakikilala pa lamang niya kaysa tawagan ng isa sa mga kamag-anak niya sa hasyenda.
Siguro alam niyang mas makatutulong si Caleb kaysa sa mga ito. Shara, narito na ako. Nasaan ka? Narinig niyang tanong ni Caleb makalipas ang isang oras. Nasa batis ako, sa likod ng malaking bato. Ilang sandali pa'y narinig niya ang kaluskos palapit sa kanya at isang ilaw kasunod ng boses ng binata. Shara? Kumuha ng suporta si Shara sa bato para makatayo. Caleb, narito ako! Nagmamadali itong lumapit sa kanya at hindi niya napigilang yakapin ng lalaki. Umiyak siya sa pawisan nitong dibdib na tila sa paraang yun siya nagsusumbong. Tahan na, Shara. Mahinahon itong sabi habang hinahaplos ang likod niya. Caleb, natatakot ako. Gusto ko nang umuwi. Oo, uuwi na tayo. Makakaya mo ba maglakad? Malayo pa ang paanan ng bundok. Tumango lang siya sa kamarahang dumistansya kay Caleb, pero munti ka na siyang matumba sa panghihina ng mga tuhod niya. Muli siyang napayakap sa lalaki nang hilahin siya nito palapit. Sumakay ka na lang sa likod ko, Shara. Umupo si Caleb sa kanyang harapan at marahang tumalikod sa kanya. Pagod ka na, Caleb. Ayoko nang dagdagan pa yon. Maglalakad na lang ako. Hindi tayo aalis dito hanggat hindi ka sumasakay sa likod ko, Shara. Sa tono pa lang ng boses ni Caleb, mukhang hindi ito nagbibiro. Nahihiyaman, sumampa na rin siya sa likod nito. Marahan niyang niyakap ang lieg ng lalaki habang hawak naman siya nito sa magkabilang hita. Bakit ka naiwan dito, Shara? Tanong ni Caleb habang naglalakad. Nakatulog ako sa likod ng bato. Hindi ko namalayan nang umalis sa mga kasama ko. Hindi siguro napansin ng tour guide na kulang ang hikers na kasama niya. Sa susunod, huwag ka nang matutulog lalo na kung wala kang kasama. Baka kung anong mangyari sa'yo. Hindi ko na uulitin yon. Napagod lang ako sa pag-akit ng bundok kaya natulog ako. Pasensya na talaga sa abala, Caleb. Maliit na bagay lang to, Shara. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Ayos lang ako dahil narito ka na. May kasama na ako. Good. Maya-maya lang nasa ibaba na tayo ng bundok. Saan kita ihahatid pa uwi? Sa Paradise Beach Resort na lang. Bukas na ako uuwi sa bahay namin. Hindi ka ba hahanapin sa inyo? Gabing-gabi na, hindi ka pa umuwi. Hindi siguro. Wala kasi ako natanggap na tawag mula sa kanila. Alam din nila na madalas ako magpalipas ng gabi sa labas. Hindi mag-aalala ang mga yun sa akin. Magiging okay ka lang ba kung mag-isa ka matutulog sa Paradise Beach Resort? Pwede kitang samahan bilang kaibigan. Gusto ko lang maramdaman mong may kasama ka. Sige, salamat. Sang-ayon niya. Mas mabuting may kasama siya kahit ngayong gabi lang. At hindi naman niya pinag-iisipan na masama ang concern ni Caleb. Iba't ibang tao ang nakakasama niya sa Maynila na merong iba't ibang pag-uugali. Nasanay na rin siyang kumilatis ng ugali at malakas ang pakiramdam niya na mabuting tao si Caleb. Hindi nagtagal, nakababa ng bundok sina Shara at Caleb. Mula roon ay nagtungo sila sa Paradise Beach Resort sakay ng tricycle ng binata. Pagdating nila, agad silang kumuha ng isang kwarto. Pagkatapos makapagpalit ng damit, payapang nakatulog si Shara sa kama, habang si Caleb naman ay sa sofa nagpahinga at doon na rin nakatulog. Kinabukasan, maagang umalis ng Paradise Beach Resort si Caleb na hindi nagpapaalam kay Shara. Mahimbing pang natutulog ang dalaga kaya nag-iwan na lamang siya ng mensahe sa cellphone nito. Pagdaan sa lobby, binati agad siya ng mga staff na nakakita sa kanya. Good morning, Sir Galvez. Good morning. Please inform the chef to prepare a proper meal for the guest staying with me in room 3. Noted, sir. Thank you. Sabi niya saka lumabas. Kinuha niya ang kanyang tricycle na palagi niyang ginagamit kapag nag-iikot sa Santa Barbara. Mas madali yung gamitin kaysa sa kotse niya, lalo na kung pabalik-balik siya sa Paradise Restaurant at Paradise Beach Resort na pag-aari niya. Hindi talaga siya tricycle driver tulad ng akala ni Shara sa kanya. Nabighani siya rito sa una nilang pagkikita kaya pinasakay niya ito. Gusto pa niyang makilala ang dalaga. Sakto naman na magaan itong kausap at madaling pakisamahan. Pakiramdam niya matagal na silang magkakilala kahit ilang araw pa lamang simula nang una silang nakita. There's something in her that I can't explain. Bulong niya habang nagmamaneho. Napangiti si Caleb nang maalala kung paano siya yakapin ni Shara kagabi sa Mount Hermia. Naramdaman niya ang labis nitong pagpapasalamat nang dumating siya. Sinigurado rin niya na mahimbing itong natutulog bago siya nagpahinga kagabi. This is bad. I'm really starting to fall for her. And I can't stop thinking about her. Nasa isip pa rin ni Caleb si Shara hanggang makarating siya sa Paradise Restaurant. Binati rin siya ng mga staff habang patungo sa opisina niya, pero pinigilan siya ng isa sa mga waiter. Is there anything you want, Bong? Wala naman po, Sir Caleb, pero may babae po naghihintay sa opisina mo.
Yung palagi pong pumupunta rito at naghahanap sa'yo. Bumuntong hininga si Caleb dahil may ideya na siya kung sino ang babaeng tinutukoy ng waiter. Sige, salamat. Bumalik ka na sa trabaho. Pagkaalis ng waiter, pumasok na si Caleb sa kanyang opisina. Nakita niya agad ang babaeng nakaupo sa receiving area. Tumayo ito at sinalubong siya, pero mabilis siyang umiwas nang yayakap ito sa kanya. Bakit narito ka na naman, Armelita? Malamig niyang tanong dito. Matagal na tayong hindi nag-uusap, Caleb. Iniiwasan mo ba ako? Matanaw mo pa lang ako, mabilis ka nang umaalis. Baliwala na ba ako sa'yo? Ipapaalala ko lang sa'yo, Armelita. Wala tayong relasyon, kaya nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na ako. Tigilan? Nagpapatawa ka ba? Paano yung isang gabi na may nangyari sa atin? Babaliwalain mo na lang ba yon? Walang nangyari sa atin, Armelita. Bakit pinagpipilitan mong meron kung wala naman talaga? Ayoko magsalita laban sa'yo dahil alam kong masisira ang reputasyon mo bilang babae. Pero kung gusto mong ipaalala ko sa'yo ang lahat, gagawin ko, tumigil ka lang. Kahit ano pang sabihin mo, Caleb, saksi ang mga CCTV sa Paradise Beach Resort na magkasama tayong dalawa. Oo, at tayo lamang ang nakakaalam sa nangyari sa loob ng silid na yon. Pero kapag nalaman to ni na lolo at lola, hindi ka rin makakatakas sa akin. Lalo ngayon nabuntis ako. Hindi natinag o nakaramdam ng takot si Caleb. Kung totoong buntis si Armelita, sigurado siyang hindi siya ang ama ng pinagbubuntis nito. Walang nangyari sa kanilang dalawa dahil hindi siya natulog buong gabi nang pumasok sila sa iisang silid. Binayaran ng babae ang dalawa sa mga staff ng resort para ikulong silang dalawa. Hindi rin niya inaasahan nang maghubad ito sa harapan niya at sinubukang akitin siya. Bumaba ang tingin niya sa dalaga dahil sa ginawa nito. At mas lalong hindi niya ito nagustuhan kahit nagmula ito sa mayamang angkan. Wala akong kinalaman sa pagbubuntis mo, Armelita. At kung gagawa ka ng kalokohan, huwag mo nang idamay ang iba. Nawalan ng trabaho ang dalawang staff ng resort dahil sa'yo. Umuwi ka na lang at magpahinga sa asyenda nyo. Baka sakaling tumino ang pag-iisip mo. Uuwi talaga ako at sasabihin ng lahat kina lolo at lola. Tingnan natin kung makawala ka pa sa akin kapag nagtakda sila ng kasal para sa ating dalawa. Gawin mo ang gusto mo. Pero huwag ka nang umasa na pakakasalan kita. May ibang babaeng nagmamayari ng puso ko at siya ang gusto kong pakasalan. Tugon niya habang nasa isip si Shara. Hindi mo rin makakasama ang babaeng yun kapag kumilos ang pamilya Canosa. Alam mo kung gaano ka-impluwensya ang pamilya ko, Caleb? Sisiguraduhin kung sa akin ka mapupunta at walang ibang babae ang pwedeng magmay-ari sa'yo. Babala nito bago lumabas ng opisina niya. Napailing na lamang si Caleb sa mga sinabi ni Armelita. Kung alam lang niyang mahuhumaling ito ng husto sa kanya, sana hindi na niya ito iniligtas mula sa mga nagtangkang mambastos dito noon. Ginawa niya yon bilang isang concerned citizen lamang, ngunit iba ang naging kapalit, ang labis na pagkahumaling nito sa kanya. Walang mag-aakalang may ganitong ugali ang babae batay sa kilos at pananamit nito. Mukha itong maayos at disente, ngunit tuwing kaharap siya, doon lumalabas ang tunay nitong ugali. At kapag nagkataong gumawa ito ng eksena, malamang siya pa ang masisisi ng marami dahil ito ang tipo ng taong hindi mo aakalain na magsisimula ng gulo. If she wants to mess with me, I don't care. Huwag lang niyang pagtatangka ang saktan si Shara dahil ako makakalaban niya. Bulong niya sa sarili saka itinuon ng atensyon sa kanyang trabaho. Bago mag-lunch break, nakatanggap ng tawag si Caleb mula kay Shara. Itinigil niya lahat ng ginagawa at itinuon ng buong atensyon sa dalaga. Hi Shara, kumusta ang pakiramdam mo? Nakatulog ka ba ng maayos? Tanong niya sa dalaga. Yeah, thanks to you Caleb. Kaya lang, hindi kita naabutan pagising ko. Maaga ka raw umalis, sabi ng staff. Nagdala pa sila ng pagkain dito sa kwarto ko. Bilin mo raw yun. Hindi ko alam ganito ka pala kalakas sa mga staff ng Paradise Beach Resort. Bahagyang natawa si Caleb at wala siyang planong itago sa dalaga ang totoo. Paradise Beach Resort and Paradise Restaurant are my businesses, Shara. I'm the owner and I have full authority over my staff. Susunod talaga sila sa mga inuutos ko. Really? Sorry, hindi ko alam. Akala ko tricycle driver ka. Tricycle driver din naman ako. Hindi nga lang namamasada. Ginagawa ko lang service ang tricycle ko. Talaga? Nakakagulat naman yan. Sorry na pagkamalan kitang namamasada ha. It's okay. Masaya ka namang pasahero. You're too humble, Caleb. And I'm lucky to meet someone like you. Ilang beses mo na akong iniligtas. Same with me, Shara. Masaya akong makilala ka. Siya nga pala, may lakad ka ba bukas? Wala naman, pero tatambay muna ako sa bahay. Baka palayasin ako ni na lolo at lola dahil ilang gabi na akong hindi umuwi. Masasayang ang bakasyon ko kapag maaga nila akong itinaboy. Bakit mo pala naitanong? Gusto mo bang pumunta sa Blue River Cave?
Pasyal tayo ron para may makasama ka at hindi makatulog sa kung saan. Napangiti si Caleb nang marinig ang tawa ni Shara sa kabilang linya. Sige, sasama ako. Pero sa isang araw na lang tayo pumunta ron. Ilang weeks na lang kasi at babalik na ako sa Maynila. Hindi ko alam kung makakabalik pa ako ng Santa Barbara kapag umalis ako. Bakit? May na-offend ka ba na pwedeng mag-ban sa'yo sa Santa Barbara? Wala pa sa ngayon, pero sa susunod na linggo baka meron na. Sige, magkita na lang tayo sa isang araw. Pupunta ako sa Paradise Restaurant at sabay tayong pumunta sa Blue River Cave. See you in 2 days, Caleb. Can't wait to see you again, Shara. Sa tono ng boses mo, parang na-miss mo ko ah. Bye na nga, nagugutom lang siguro ako. Thank you sa pagkain, Caleb. I love it. Muli nitong sabi bago naputol ang tawag. Napatingin na lang si Caleb sa kanyang cellphone saka napangiti. Yeah, I miss you more than I can explain. Maybe it's because I've truly fallen for you, Shara. Nang sumunod na araw, nagulantang si Caleb sa binalita ng kanyang mga magulang habang kumakain sila ng agahan. Caleb, you're getting married. Muntikan nang mabulunan si Caleb. Mabilis siyang uminom ng tubig saka tumingin sa daddy niya. Dad, are you serious? Wala naman akong nobya para pakasalan. It's an arranged marriage with the Canosas, iho. Tugon ng mami niya. Naikuyom ni Caleb ang kanyang mga kamay. Mukhang kumikilos na si Armelita para maikasal silang dalawa at hindi niya hahayaang mangyari yun. No, I won't marry her. That's my final decision. Matigas niyang sabi. You can't do anything about it, Caleb. It's both families' decision. Nagkasundo na ang dalawang pamilya kung kailan magaganap ang kasal ninyo. Formalities na lang ang gagawin natin para magkakilala kayo ng soon-to-be bride mo at ng pamilya niya. I know her, and she's not the woman I want to marry. Hindi ako pupunta sa formalities na yan, Mom. Pagtutol niya. Whether you like her or not, you'll be getting married soon. Pinal na sabi ng daddy ni Caleb. Hindi na siya nagsalita pero nag-iisip na siya kung paano tatakas sa kasal niya. Hinding-hindi siya magpapakasal kay Armelita. Dumating ang araw ng napagkasunduan ni Caleb at Shara at masaya silang namasyal sa Blue River Cave. Gumamit sila ng kayak papasok sa kuweba at tanging si Caleb lamang ang nagsasagwan. Mas nakatuon si Shara sa pagkuha ng mga larawan. Caleb, look here! Bahagyan itong itinaas ang kamera para mahagip siya sa likuran. Humiti siya bago nito sunod-sunod na pinindot ang hawak na selfie stick. Habang dahan-dahang sumusulong ang kayak sa madilim at malamig na kuweba, unti-unti rin nilang natatanaw ang mga malakristal na stalactite sa ibabaw. Wow, ang ganda rito! Manghang sabi ni Shara na halos kumislap ang mga mata. Yeah, you're beautiful. Sabi naman niya habang nakatingin sa dalaga. Lumingon ito sa kanya sabay ngiti. I know, thank you. Ngumiti si Caleb habang patuloy sa pagsasagwan. Mas naaaliw siyang pagmasdan si Shara kaysa sa tanawin ng kuweba. Para sa kanya, mas maganda ito sa lahat ng bagay sa paligid at dito lang nakatuon ang paningin niya. Caleb, punta tayo sa bandang yun. Magandang kumuha ng larawan doon. Turo nito sa maliit na platform sa gilid ng ilog, kung saan bumabagsak ang liwanag mula sa isang malaking stalactite na parang kristal sa ibabaw ng tubig. Alright, huwag ka munang bababa, baka madulas ka. Paalala niya rito habang iginigilid ang kayak. Nauna siyang bumaba para alalayan ng dalaga. Maingat niya itong hinawakan sa kamay at baywang para masiguradong hindi ito madudulas. Dito ka umapak, Shara. Ligtas dito. Sabi niya sa dalaga habang nakaalalay. Thank you, Caleb. Picture muna tayong dalawa. Parang hinaplos ang puso ni Caleb nang yumakap sa baywang niya si Shara habang nakangiti ito sa kamera. Harap sa kamera, Caleb. Tumingin nga sa kamera si Caleb at marahan niyang ipinatong ang braso sa balikat ng dalaga. Ang sweet nating tingnan, Caleb. Mukha tayong in love sa isa't isa. Nakangiti nitong sabi habang tinitingnan ang mga kuha nila sa cellphone nito. Will you believe me if I say I've really fallen in love with you? Tumingin si Shara sa kanya at mukha itong naguguluhan sa sinabi niya. Marahan naman niyang hinaplos ang pisngi ng dalaga. Wala ka namang ginagawa para magustuhan kita, Shara. Pero nung una kitang nakita, nahulog na ako sa'yo. Hindi ako naniniwala sa love at first sight. Pero nung dumating ka, naniwala agad ako. At bawat araw na nakakasama kita, mas lalo kong nararamdaman na hindi lang to simpleng pagkagusto o paghanga sa itsura mo. Hindi ka mawala sa isip ko at palagi kitang namimiss kahit ilang oras pa lang tayong hindi nakikita. Hindi ko alam kung pareho tayo ng nararamdaman, pero kailangan ko pa rin tong sabihin sa'yo, Shara. Mahal kita at handa akong gawin ng lahat para ipakita sa'yo yun. Kinabahan si Caleb nang mapansin ang pananahimik ni Shara.
Umiwas ito ng tingin sa kabumuntong hininga. Ikakasal na ako, Caleb. Parang may pumunit sa dibdib ni Caleb sa narinig. Ngayon lamang siya nagtapat ng pag-ibig, pero pagkabigo agad ang natanggap niya. Hindi naman ako naghihintay ng kahit na anong kapalit, Shara. Ang gusto ko lang ay malaman mo ang nararamdaman ko. Muling tumingin si Shara sa kanya at napansin niya ang pagkaseryoso nito ngayon. Gusto kong tumakas sa nakatakda kong kasal, Caleb. Panindigan mo ba ako kung sasama ako sa'yo? Shara. Bulong niya at hindi malaman ang dapat niyang sabihin. Nagulat siya, pero handa niya itong itakas kung kinakailangan. Daan na rin yun para makatakas siya sa kanyang kasal kay Armelita. Kagabi ko lang naisip ang tungkol dito. Pipilitin pa rin ako ng pamilya ko sa kasal na yun kahit tumakas ako. Pero kung may asawa na ako, hindi na nila ako mapipilit. Caleb, papayag ka bang magpakasal sa akin? Nahaplos ni Caleb ang sariling dibdib nang malakas na tumibok ang puso niya. Kagad naglaho ang kirot doon at napalitan ng kasiyahan. Ayaw niyang samantalahin ang sitwasyon ni Shara, pero mahirap tanggihan ang inaalok nito, lalo na ngayong pareho sila ng sitwasyon. Of course I will. Ikaw lang naman ang iniisip ko. Desidido ka bang magpakasal sa akin? Ngumiti si Shara bago yumakap sa kanya. Hindi naman ako magpo-propose sa'yo kung hindi ako sigurado. Madami akong kakilalang lalaki na pwede kong alokin ng kasal para lang makatakas sa nakatakda kong kasal. Sigurado rin ako na hindi nila ako tatanggihan. Pero ikaw ang pinili ko. Alam mo kung bakit? Tanong nito at bahagyang tumingala sa kanya habang nakayakap. Ilang pulgada lang ang layo ng mga mukha nila, kaya't malaya niyang napagmamasdan ang magandang mukha ng dalaga. Nangungusap ang mga mata nito habang nakangiti. Bakit? Tanong niyang halos pabulong na lang. Sa distansya nila, naaakit siyang halikan ng dalaga. Ngunit gusto niyang marinig ang dahilan nito. Hindi lang ikaw ang nabighani sa una nating pagkikita. Mas nauna ako, Caleb. Natatandaan mo ba yung babaeng nakabungguan mo sa Paradise Restaurant? Kumunot ang noon ni Caleb at pilit inaalala ang babaeng tinutukoy nito. Yung babaeng maasim ang amoy at itsura tapos bulok ang ngipin? Paalala niya rito. Oh yeah, I remember her. What about her? It's me. Ginawa kong disguise na yun para ma-turn off ang fiancé ko. Pero hindi naman umepekto. Alam mo, natulala rin ako sa'yo nung una kitang nakita. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo. Kasi sanay naman ako makakita ng mga gwapo at macho sa trabaho ko. Ngayon, alam ko na ang sagot. Gusto rin kita, Caleb. At lalo pang lumalim ang nararamdaman ko sa ilang beses na iniligtas mo ako at sa bawat araw na magkasama tayo. Alam kong padalos-dalos ang desisyon ko na magpakasal sa'yo. Pero ano man ang kahinatnan nito, handa akong harapin. Gusto ko lang makatakas sa kasal na tinututulan ko at gusto rin kitang makasama. Hindi ka nag-iisa sa desisyong to, Shara. Ang totoo, nakatakda na rin akong ikasal sa babaeng pilit kong iniiwasan. Hindi rin ako pabor sa arranged marriage. Kaya kasama mo ko at magkasama nating harapin ang desisyong to. Mananatili ako sa tabi mo. Salamat, Caleb. Ngumiti sila sa isa't isa. Dahan-dahan naman niyang tinawid ang distansya ng mga mukha nila at hinilikan ito sa labi. Hindi tumutol ang dalaga. Sa halip, naramdaman din niya ang pagtugon nito. Saksi ang magandang tanawin sa loob ng kuweba sa kanilang kasunduan na sinelyohan sa pamamagitan ng halik. Samantala, mabilis na lumipas ang 2 linggo simula nang mamasyal sina Shara at Caleb sa Blue River Cave. Pinagbawalan ng lumabas ng hasyenda si Shara dahil sa nalalapit niyang kasal. Problemado siya kung paano aalis dahil may usapan na sila ni Caleb. Magpapakasal sila sa West kahit sila lamang dalawa at walang suporta mula sa kanilang pamilya. Pareho lang sila ng sitwasyon. At ito na lang ang paraan nila para makatakas. Armelita, tulungan mo akong tumakas. Hindi talaga ako magpapakasal sa non-hygienic na yun. Pakiusap niya sa pinsan. Susuportahan kita, Shara. Ayokong pilitin ka sa ayaw mong gawin. Nag-iisip lang ako ng paraan para makalabas ka ng hasyenda. Saad nito sa seryosong tono. Wala siyang maaasahan ngayon kundi si Armelita. Ramdam niya ang suporta nito para hindi matuloy ang kasal niya. Naghihintay ang fiancé ko sa labas, Armelita. Ayoko maudot ang kasal naming dalawa. Mahal ko siya at hindi ko siya bibiguin. Masaya ako na hanap mo na ang tao magpapasaya sa iyo, Shara. Mas mabuting mauna ang kasal mo sa lalaking yun bago pa dumating ang kasal niyo ni Caleb. Oo nga pala, naalala ko. May delivery mamaya ng supply sa kitchen. Tutulungan kitang pumuslit papasok ng truck para makalabas ng hasyenda. Mag-iingat ka. Balitaan mo ako sa magaganap mong kasal, ha? Sorry dahil hindi ako makakapunta. Okay lang, Armelita. Padadalhan na lang kita ng mga larawan namin.
Ngumiti ito sa kanya saka yumakap. Thank you, Shara. Saad nito na nagpagulo sa isip niya. Bakit ikaw ang nagpapasalamat? Ako dapat nagpapasalamat sa'yo kasi tutulungan mo akong umalis. Magplano na lang tayo kung anong gagawin natin mamaya. Hindi ko lang maiwasang maging masaya para sa'yo. Ngumiti si Shara at hindi rin maitago ang kasiyahan sa mukha niya. Maswerte siya at nakilala niya si Caleb sa Santa Barbara at ngayon ay magpapakasal na silang dalawa. Matapos ang masusing pagpaplano sa pagtakas ni Shara, maayos nilang nagawa yon at tuluyan siyang nakatakas na tanging dala lamang ay cellphone at wallet niya. Nagulat man ang driver ng truck pero binayaran na lamang niya ito para tumahimik. Sinundo naman siya ni Caleb sa may palengke kung saan tumigil ang truck. Caleb! Tawag niya sa binata ng matanaw ito. Shara, I missed you. Sinalubong siya nito ng yakap at mabilis na halik sa labi. Umalis na tayo, baka may makakita sa atin dito. Binuksan nito ang pintuan ng itim na kotse saka umikot sa kabila, pero hinarang ito ng pamilyar na grupo ng mga lalaki. Ang mga ito rin ang nambastos sa kanya sa palengke noon. Kinabahan si Shara nang hawakan ng isa ang kwelyo ni Caleb, pero napahanga siya nang malakas itong suntukin ng binata. Magkasunod pa nitong sinipa ang dalawang kasama nito. Ilang segundo lang, bagsak na ang tatlo. Sorry for the delay, Shara. Hindi kasi mapalaya sa mga yan dito eh. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko sila kayang saktan. Nagtitimpil lang talaga ako sa kanila noon dahil baka matakot ka. Saad nito pagkasakay ng sasakyan. Ngumiti si Shara at mabilis hinalikan si Caleb sa labi. Umalis na tayo, Caleb. Maghahanda pa tayo sa kasal natin bukas. As you wish, my soon-to-be wife. Hinalikan ni Caleb ang kamay niya bago ito nagsimulang magmaneho. Nagtungo sila sa Maynila at tumuloy sa isang hotel para magpahinga. Kinabukasan, pumunta sila sa kakilalang judge ni Caleb. Mabilis ang naging seremonya at agad ding naayos ang kanilang marriage certificate. Simple lamang ang naging kasal nila, pero hindi naman matatawaran ng kasiyahan sa mga mata nila. Nagkaroon din sila ng simpleng selebrasyon sa silid nila sa hotel, isang hapunan kasama ang isang bote ng wine. Finally, we're married. Masayang sabi ni Caleb habang nakatayo sila sa veranda ng inuukupan nilang silid. Katatapos lamang ng kanilang munting selebrasyon, nakayakap ito mula sa likuran ni Shara habang pinagmamasdan nila ang ilaw ng syudad. Paminsan-minsan siya nitong hinahalikan sa pisngi, balikat at leeg. Nakikiliti siya pero naghahatid din yun ng kakaibang init sa katawan niya. Hindi ko akalain na ganito pala kasaya ang ikasal kahit simple lang. Parang buo na rin ako kahit wala ang pamilya ko. Minadali natin ang kasal pero hindi nasusukat dito ang pagsasama na meron tayo. Haharap din tayo sa kanila, Shara, kapag maayos na ang lahat. Ipapakita natin na masaya tayo sa pinili nating propesyon. Tama ka, Caleb. Magkasama natin silang haharapin bilang mag-asawa. Piniit siya ni Caleb paharap at magaang hinalikan sa labi. Agad naman siyang yumakap sa batok ng kanyang asawa at buong pusong tinugon ang halik nito. Unti-unti yung lumalim, naging mas marahan ngunit mas mapusok. Hanggang sa tuluyan silang matangay ng init ng sandaling yon. Ipinagkaloob niya kay Caleb ang regalong nararapat lamang para sa kanyang asawa. Wala siyang pinagsisisihan sa nangyari dahil sigurado siya sa itinitibok ng kanyang puso. Sigurado siya kay Caleb, sa lalaki ngayon ay asawa na niya, at sa mga bisig nito, naramdaman niyang tama ang naging desisyon niya. Isang araw bago sumapit ang kasal na itinakda ng lolo at lola ni Shara, nakatanggap siya ng sunod-sunod na tawag mula sa kanyang mga magulang at ibang mga kamag-anak. Nasa hotel pa rin sila ni Caleb at wala pa silang planong umalis para harapin ang problemang tinakasan nila. Magkayakap silang nakahiga sa ibabaw ng kama at parehong tumutunog ang cellphone nila. Nagiging background music na nating dalawang ringtone sa cellphone natin, Caleb. Biro niya sa asawa. Gusto mo bang patayin ang mga cellphone natin? Malambing nitong tanong. Sumiksik si Shara sa katawan nito habang mahigpit itong nakayakap sa kanya. Wag na, maganda naman ang ringtone natin eh. Pumikit siya para matulog ulit kahit kagigising lamang nilang mag-asawa. Pero muli siyang napamulat nang may maalala. Wait, nakalimutan kong bigyan ng update ang pinsan ko. Bahagyang kumawala si Shara sa mga bisig ng asawa niya. Tumayo siya para kunin ang cellphone. Hindi niya alintana ang kahubaran ng kanyang katawan na ilang beses nang nakita ng asawa niya. Wow, ang sexy talaga ng misis ko. Proud na sabi ni Caleb. Don't flatter me too much, honey. I'm already overwhelmed by your love. Baka malunod na ako niyan. Biro niya. Bumalik siya sa kama nang makuha ang phone niya. Muli siyang kinulong ni Caleb sa mga bisig nito.
Bibigyan kita ng CPR kapag nalunod ka, Han. Akong bahala sa'yo at sisiguraduhin kong hindi ka mawawala ng hangin. Ako magiging oxygen mo. Stop muna sa landian, honey. Magsisend lang ako ng photo sa pinsan kong si Armelita. Pigil niya rito nang paliguan siya nito ng halik. Do you mean Armelita Canosa? Gulat nitong tanong. Yeah, pinsan ko si Armelita. Magkapatid si mommy at ang daddy niya. Hindi mo ba nakita ang middle name ko sa marriage certificate natin? No, hindi ko pinansin yun. Mas excited ako makasama ka bilang asawa. Ngumiti lang siya dahil hindi rin naman niya pinagtuunan ng pansin ang marriage certificate nila. Pareho lang pala tayo. Anyway, pinsan ko si Armelita at siyang tumulong sa akin para tumakas sa hasyenda. Isa siya sa dahilan kaya magkasama tayo ngayon bilang mag-asawa. Bilang kabayaran sa ginawa niya, bibigyan ko siya ng update tungkol sa ating dalawa. Isa-isa niyang ipinasa ang mga larawan nila kay Armelita at maging ang marriage certificate nila. Nag-send din siya ng mensahe rito na legally married na sila. Honey, I want to say something about your cousin. Saad ni Caleb na tila may kung anong bumabagabag dito. What about her? Hindi ko alam kung paano kanya pinakitunguhan bilang pinsan. At pasensya na kung ma-offend ko siya sa sasabihin ko. Tinangka niya akong akitin sa Paradise Beach Resort. Binayaran niya ang 2 kong staff para ikulong kami sa iisang silid. May gusto siya sa akin at gusto niyang ikasal kami. Ginamit niya ang koneksyon ng kanyang pamilya para mangyari yun. Ibig sabihin, si Armelita ang ipinagkasundo sa'yo ng pamilya mo? Yeah. Wala ako nabalitaan na ikakasal si Armelita. Ang alam ko lang, ako nakatakdang ikasal sa pamilya namin. Yun nga lang hindi ko nagustuhan si Goldteeth na kapangalan mo, kaya tumakas ako. Hindi ko na naisip na apo siya ng kaibigan ni Lolo. Hindi ko naman kakilala ang pamilya ng mga yun. Malay ko ba kung pare-pareho silang non-hygienic? Basta, ayaw ko sa kanya. Hindi ka ba nagagalit sa ginawa ni Armelita, Han? Malambing na tanong ni Caleb na parang nagpapaawa. Nanggigil naman siya rito at sunod-sunod itong hinalikan sa labi. Bakit ako magagalit asawa na kita ngayon? Nasa akin ka na at may ambag din si Armelita kung bakit magkasama tayo ngayon. Hayaan na natin ang nakaraan dahil mas mahalaga ang kasalukuyan at hinaharap nating dalawa. Sigurado din ako na wala na siyang magagawa kapag nakita niya na ikaw ang asawa ko. Akala ko lang kasi magagalit ka. Never. Nawala ang agam-agam sa mukha ni Caleb. Kinabig siya nito palapit at marahang inilagay sa ibabaw nito. Kaagad niyang naramdaman ang kahandaan ng kanyang asawa at tila may mumunting kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Para siyang kinikiliti ng init at pananabik na ilang beses na niyang naramdaman simula nang ikasal sila. Isang init na hindi huhupa dahil sumiklab yun mula sa pagmamahal nila para sa isa't isa. Samantala sa Hacienda Canosa, kasalukuyang nasa sala si Armelita nang matanggap ang mensahe mula kay Shara. Nabitiwan niya ang cellphone nang makita ang mga larawang ipinasa nito. Nang hina siya at napaluhod, saka sunod-sunod pumatak ang mga luha sa pisngi niya. Hindi. Paano nangyari to? Ginawa ko na lahat para hindi matuloy ang kasal ni Shara. Bakit kay Kelly pa rin siya napunta? Malakas na napasigaw si Armelita dahil sa sakit na bigla niyang naramdaman. Narinig niya ang mga nagmamadaling yabag palapit sa kanya. Anong nangyayari sa'yo, Armelita? Umangat ang tingin niya at nakita ang lolo at lola niya. Inalis niya ang luha sa pisngi at paluhod na lumapit sa 2 matanda. Lolo, lola, ikakasal na bukas si Shara, pero ilang araw na po siyang hindi umuwi. Mapapahiya ang pamilya natin sa ginawa niya. Sa palagay ko po, pwede pa nating palitan ng bride na haharap sa pamilya Galvez bukas. Sinong bride ang naiisip mong ipalit, Armelita? Seryosong tanong ng matandang lalaki. Nabuhayan ng loob si Armelita at nakangiti siyang tumayo. May pag-asa pa siyang mabawi si Caleb kay Shara kahit kasal na ang dalawa. Ako po, Lolo. Handa po akong punan ng pagkukulang ni Shara bilang bride. Ganyan ka ba kabaliw kay Caleb, Armelita? Tanong ni Doña Carolina. Nagulat siya dahil napansin niya ang pinipigilang galit ng matandang babae. Mukhang na-disappoint din ito habang nakatingin sa kanya. Lola, sinasalba ko lang po sa kahihiyan ng pamilya natin sa ginawa ni Shara. Armelita, hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas na loob para magsinungaling at gumawa ng kalokohan. Sa tingin mo, hindi kahihiyan ng ginawa mong pang-aakit kay Caleb sa Paradise Beach Resort, ha? Lola, paano nyo? Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Nasa Santa Barbara ka, Armelita. Malalaman ko lahat ng ginagawa mo kahit hindi mo sabihin sa amin. Kahiya-hiya ang ginawa mo. Napayuko si Armelita at muling tumulo ang luha mula sa mga mata niya. Mahal ko po si Caleb, Lola.
Gusto ko lang po siyang mapunta sa akin at hindi kay Shara. Yan bang dahilan kaya ibang Caleb ang ipinakilala mo kay Shara sa halip na ipakilala ang may-ari ng Paradise Restaurant sa kanya? Ipinagkatiwala ko sa iyo ang bagay na ito, Armelita. Pero binigo mo ko. Nagbayad ka pa ng tao para lang tumalikod sa kasal ng pinsan mo. Paano mo kami nagawang lokohin? Lola, nagpakasal na po si Shara sa ibang lalaki. Hindi na siya nababagay kay Caleb. Ano na lang pong sasabihin ng mga Galvez kapag nalaman to? Hindi po sila matutuwa. Masisira rin tayo sa mga tao sa lugar natin. Ako na lang pong ipakasal niyo kay Caleb. Hindi ko na po kayo bibiguin sa pagkakataong to. Pangungumbinsi pa rin na Armelita sa dalawang matanda, ngunit hindi niya inaasahan ang malakas na sampal mula sa lola niya. Nahihibang ka na dahil sa pagiging makasarili mo, Armelita. Nawawala na sa katinoan ng pag-iisip mo. Lola, nagsasabi po ako ng totoo. Alam ko pong plano ni Shara. Nagpakasal siya sa ibang lalaki kaya umalis siya ng hasyenda. Tinulungan niyang umalis si Shara kahit alam niyang magpapakasal ito sa ibang lalaki. Pabor yun sa kanya para sana mapunta si Caleb sa kanya. Pero hindi man lang niya naitanong kung sinong lalaki ang papakasalan nito. Mas excited siya sa kaalamang hindi na matutuloy ang kasal nito sa mga Galvez. Alam mong hindi ibang lalaki ang pinakasalan ng pinsan mo, Armelita. Siya rin ang lalaking nakatakda niyang pakasalan. Sigaw ni Don Joaquin. Gulat namang tumingin si Armelita sa matandang lalaki. Alam niyo po ang lahat, Lolo? Oo. May makakatakas bang impormasyon sa amin tungkol sa inyo mga apo namin? Alam naming nagkikita ng palihim sina Shara at Caleb. Hinayaan lang namin sila dahil alam namin na pareho silang tutol sa arranged marriage. Tumakas sila sa kanilang kasal para magpakasal. Wala silang alam na sila mismo ang pinagkasundo namin. Ngayong kasal na sila, wala na kaming problema. Sila na mismo ang nagdesisyon sa sarili nilang kapalaran at pabor sa amin yun. Tugon ni Don Joaquin. Bumuntong hininga si Doña Carolina. Saka nito hinawakan ang kamay ni Armelita. Armelita, apo kita. Mahal ka namin. Hindi mo kailangang ibaba ang sarili mo para sa isang lalaki. Si Shara ang mahal ni Caleb at nagmamahalan sila. Tanggapin mo na yon at maging masaya ka na lang para sa kanila. Kalimutan mo ng pagka-obsess kay Caleb. Ibalik mo ang Armelita ang kilala namin. Yung masunurin, mabait at mapagpakumbaba. Pasasaan ba't may lalaki na magmamahal sa'yo ng tapat? Kaya hayaan mo na si Caleb sa pinsan mo. Maaasahan ko ba yun mula sa'yo, apo? Mas lalong napaiyak si Armelita. Wala na talaga siyang pag-asa para mabawi si Caleb kay Shara. Hindi yun hahayaan ng dalawang matanda at mas lalong hindi yun hahayaan ni Shara. Kilala niya ang kanyang pinsan. Alam niyang ayaw nito sa taong madumi sa katawan, kaya binayaran niya ang Caleb na ipinakilala niya rito. Kung tatalikod si Shara sa kasal, magiging madali na yun sa kanya. Pero ngayong nagpakasal na ito kay Caleb, hindi niya rin magagawang labanan ang malakas nitong personalidad. Patawarin niyo po ako, Lolo, Lola. Hindi na po mauulit. Nagmahal lang po ako. Pero mula po ngayon, ibabaon ko na sa limot ang pag-ibig ko kay Caleb. Tama po kayo. Para talaga siya kay Shara. Niyakap siya ng dalawang matanda at sa pagkakataong yon, nalinawan na siya. Unti-unti na niyang tatanggapin sa sarili na talo siya sa puso ni Caleb. Ayos lang, apo. You'll eventually move on, okay? Sabihan mo na lang si Shara na bumalik dito para sa kasal nila ni Caleb bukas. Kailangan pa rin nilang ituloy ang kasal kahit kasal na sila. Hindi pwedeng maundot yun dahil nakahanda na ang lahat. Ikaw na rin ang magsabi sa kanya ng tungkol kay Caleb bilang totoong mapapangasawa niya. Kausapin mo na rin siya para hindi mauwi sa alitan ng ginawa mo sa kanya. Mahinahong sabi ni Doña Carolina. Sige po, Lola. Ako na po magsasabi kay Shara. Pangako po, hihingi ako ng tawad sa kanila. Mag-move on na po ako. Pagkatapos maliwanagan ni Armelita, tinawagan niya si Shara pero hindi ito sumasagot. Nagsend na lang siya ng mensahe rito tungkol sa pinapasabi ng lola niya at humingi na rin siya ng paumanhin sa mag-asawa. Sa kabilang banda, gabi na nang makita ni Shara ang mensaheng ipinadala ni Armelita sa kanya. Oh my God, hon. We need to go back to Santa Barbara. Malakas niyang sabi. Lumabas na nakatapis si Caleb mula sa banyo. May sabon pa ito sa muka at halatang nataranta sa pagsigaw niya. Han, anong nangyari? Bakit ka sumigaw? Nag-aalala nitong tanong. Napakagatlabi si Shara nang makita ang mala-adonis na katawan ng asawa niya. Naglakbay ang kanyang tingin mula sa malapad nitong balikat, pababa sa matipunong dibdib, hanggang sa matigas nitong tiyan na may malinaw na linya ng mga abs. Muling umangat ang tingin niya sa mukha nito na nababahiran pa ng sabon. Sa basang buhok nito, mas lalo itong nagmukhang kaakit-akit.
Parang nakalimutan niyang huminga sa likas at walang kahirap-hirap na karismang tinataglay ng kanyang asawa. Kahit lagi niyang nakikita ang katawan nito, hindi pa rin niya maiwasang manabik dito at humanga palagi. Han, natulala ka na. Ano ba nangyari at sumigaw ka? Binitiwan ni Shara ang hawak na cellphone saka bumaba ng kama. Lumapit siya kay Caleb at yumakap sa batok nito. Ang hot mo, Han. Sabi niya saka ito hinalikan sa labi. Kaagad na pumulupot ang matitipunong braso ni Caleb sa bewang ni Shara at bahagya pa siyang binuhat. Iniyapos naman niya ang 2 binti sa bewang nito habang magkalapat ang kanilang mga labi. Thank you for always praising me, Han. Tugon ni Caleb sa pagitan ng kanilang mga halik. Pakiramdam ko pinagtagpo talaga tayong dalawa dahil tayo ang nakatadhana para sa isa't isa. I felt that too. Hindi nagkataon lang ang pagkikita natin. Parang magkikita talaga tayo ng araw na yun sa Paradise Restaurant. Sandaling dumistansya si Shara para sumagap ng hangin. Inalis niya ang bakas ng sabon sa mukha ni Caleb bago ngumiti rito. Han, kailangan na natin bumalik sa Santa Barbara. Nagpadala ng message si Armelita. Kailangan dumatuloy ang kasal natin kahit nagpakasal na tayo. What do you mean? Ang sabi ni Armelita, tayong dalawa talaga ang pinagkasundo ng mga pamilya natin. Ibang Caleb ang ipinakilala niya sa akin noon sa Paradise Restaurant para umatras ako. Tapos hindi rin nalinaw sa'yo kung sino talagang ipinagkasundo sa'yo na akala mo'y si Armelita. Yung tinataka sa nating kasal, ay kasal talaga nating dalawa. Tayo ang nasa arranged marriage, Han, at aware din si na lolo at lola sa ating dalawa. Inutusan nila si Armelita na pauwiin na tayo. Tanggap na raw niya na hindi mo talaga siya gusto. Hindi ako naging interesado sa kasunduan ni Dad sa mga kanosa kaya hindi ko man lang inalam kung sino ba kakakasalan ko. At si Armelita lang naman ang kilala kong apo ng mga kanosa. I didn't know na may isa pa pala silang apo. Akala ko talaga si Goldteeth na ang kapalaran ko, Caleb. Buti na lang at impostor pala yon. Wala man lang kataste si Armelita humanap ng ipapalit sa'yo. Para siguro ikaw na mismong umurong sa kasal at umalis, na ginawa mo naman, but you end up with me. Yeah, her plan went wrong. Mas pumabor sa atin ng tadhana, Caleb. Sabi nga nila, harangin man ng sibat ang 2 taong nagmamahalan, walang makakapigil sa kanila. Kakampi natin ng Diyos kaya kumampi sa atin ng tadhana. Buti na lang talaga malakas tayo kay Lord. Muli siyang hinalikan sa labi ni Caleb at mahigpit na niyakap. Dahil wala tayong ginagawang masama. We ran to marriage just to be together, not knowing it was our own wedding. Fate played with us, but we still ended up together. I love you, Han. Let's get married again. This time with our family and friends. I love you too. And yes, we're getting married again. Tuluyan siyang binuhat ni Caleb at dinala sa banyo. Magkasabay silang naligo at ang bahagyang init ng tubig ay tila humalo sa init ng kanilang mga damdamin. Nang gabing yon, bumalik ng Santa Barbara sina Shara at Caleb. Nadat na nilang magkasama sa Hacienda Canosa ang kanilang mga pamilya. Formal na rin nilang nakilala ang pamilya ng isa't isa at tinawanan na lamang ang pagtakas nilang mag-asawa. Personal na rin humingi ng tawad si Armelita sa kanila. At para sa ikabubuti ng lahat, pinatawad din nila ito. Hangad nila na makatagpo din ito ng lalaking para rito. Akala ko matatagalan pa bago tayo makabalik ng Santa Barbara, Caleb. Masaya ako na okay na ang lahat. Magiging tahimik ng pagsasama natin at pagbuo ng sariling pamilya. Saad ni Shara habang nakatambay sila sa rooftop terrace ng ancestral house. Natatanaw nila mula sa kinatatayuan ang buong hasyenda ng Canosa at katabing lupain na pag-aari naman ng pamilya Galvez. Yun ang malawak na lupaing natanaw niya sa Mount Hermia. It's a blessing to us, Han. Anyway, what's your plan after the wedding? Babalik ka pa ba sa pagmamodelo? Nope. I'll stay where you are, Han. Kung dito mo ako gustong manirahan, then mananatili rin ako rito. Hindi ako aalis sa tabi mo. Tutulong na lang ako sa negosyo mo. O kaya magtatayo ako ng sarili kong negosyo. Mas gusto ko nasa bahay ka lang, Han. Pero kung naiinip ka, pwede kang tumulong sa akin paminsan-minsan. Gusto kong relax lang ang asawa ko. At ako ang bahalang magtrabaho para sa pamilya natin. We'll help each other, Han. For our family's future. At bubusugin din natin ang pagmamahal ng isa't isa. Niyakap siya ni Caleb at pareho silang nakangiti nang bumalik sa kanyang silid. Mabuti na lang at pumayag ang kanyang lolo at lola na matulog doon si Caleb bago ang kasal nila kinabukasan. Nagaganapin sa bakuran ng Hacienda Canosa. Kasal na raw sila at formality na lamang ang magaganap na seremonyas bukas. Kinabukasan, isang simple pero eleganteng kasal ang naganap sa Santa Barbara. Nababakas ang kasiyahan sa mga tao, lalo na sa mag-asawang Shara at Caleb.
Hindi nagtagal, dumating ang pinakamagandang balita. Isang munting buhay ang nabuo sa sinapupunan ni Shara. At makalipas lamang ang ilang buwan, isinilang na niya ang malusog na babaeng sanggol. Umiwas man sila sa kasunduang kasal, pero pinagtagpo pa rin sila ng kapalaran kahit na sino at ano pa ang humadlang. At sa huli, ang kapalarang yon ang nagbuklod sa kanila habang buhay. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.